Sir Lito Banayo, impeachment. Yung performance ng doon sa article na betrayal of public trust, yung grave threat at saka yung inciting to sedition from day 1 hanggang sa nagtapos kahapon. Ano masasabi mo sa performance ng parehas na kampo? Yung prosecution, ang target nila, kumbinsihin ang tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts, no? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang yung si Lotto at sino yun, yung mas ninauna, lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nagbobola eh. Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal, pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Director yung sabi. Siya yung Diba? sumabog eh. Hindi, para Englishin natin, it was a big fart. Oo dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba pabor dyan? Hindi ako abogado no, para dyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilya si Chis. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Kasi yung nga, mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali eh. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, yung statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, hindi naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga, ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC, walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yon. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Benalo Constitution? Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa
Kung gusto nyo buksan, buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon nyo na yan? nung sa salin na gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador, nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Privilege speech ko yun, hinamon ko yung mga mambabatas. Believe naman ako dun sa mga kasama kong senador, nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin. Properties, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, dalawang bansa na lamang ang meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano to? Lahat, kahit ordinary citizen. Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan nyo yung bank records, can be done. Naku, di Court malalaman order kung lang. sino nagbayad dun sa namatay na vlogger. Ayan na. Oo. Diba? Pwedeng lumabas lahat. Dito lang, tayo lang. Lebanon at saka Philippines. Pag yan ang ginawa natin, matutuwa ang taong bayan. Yes. Yan yung mga isang hakbang na sana, inshallah, pagka nag-iba na ng administrasyon, maitulak natin. Pero yan. hindi po ba maabuso yan? Hindi. Mas mahirap yung para sa akin kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, payag ka kung ang taong bayan nang umaabuso sa iyo. Kesa naman ikaw ang umaabuso sa taong bayan. Taga-gobyerno ka okay lang yun. Walang problema doon. Dapat handa ka doon. Baka bumaba yung survey bigla ni Senator. Dahil sa sinabi niya na yan, ang dami niya makakalaban dyan. Mga magnanakaw lang naman mga kalaban niya Bayaan na natin yun. Pero maiba tayo Total, kanina pa natin binibiro si Senator, no? Matanong ko na rin si Sir tsaka si Senator sa pagka-Vice President. Diretsuhin na natin. Kayo po ba, halimbawa sinasabi nyo, dapat taga Maynila kasi para di ba, taga Luzon. Ngayon, sinasabi naman ni BP Sara, yung ipaglalaban, yung hahabulin. Pabor ba kayo? Ito na yung tanong. Pabor ba kayo na mag-Vice President si Baste or si Senator Robin? Baste. Basta Vice President Inday Sara? Hindi naman pwede yun. Napuso yun. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda. Masyadong parang dynastic. Hindi siguro. Pero, as a political strategist, dapat kung taga-South ang kandidatong presidente, mas maganda kung ang kunin niyang Vice President, taga-Luzon. Ayun! Senator Robin! Sandali. Linawin natin baka mamaya tinutukoy si Senator Raimi, yari tayo dyan. Hindi naman siguro, no? Babae mukhang. Ayun, para malinaw lang. So, kailangan lalaki. Well, normally, ibinabalansi mo yan no? Meron lang mga pagkakataon sa ating kasaysayan na hindi nasunod yon. Cory and Doy. Yung isa taga Tarlac, yung isa taga Batangas. Si Macapagal at saka si Noli de Castro. Si Gloria at si Noli de Castro. But mula nung si Pangulong Duterte, nabalik yung north-south balance No? At lumakas ang Mindanao. Ngayon lang na nakita ng buong Pilipinas na ang Mindanao pala merong isang boses. Kaya napakahirap mong manalong senador kung kalaban mo si Vice President Inday Sara. Kasi 24% of the national vote is Mindanao. Nakita mo yung resulta ng 97% si Inday Sara sa Mindanao. Tapos, yung Visayas, that's 20% of the vote. 10.5% of that is Cebuano speaking. So, 24 plus 10.5, you're talking 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya dito sa Manila at all over Luzon. No? So, Mas maraming Bisaya kaysa sa mga Tagalog. Sa So totoo pag lang. bumoto ka sa impeachment ni BP Sara, re-electionist ka, patay delegates ka. ka. May problema ka. Pero ang tanong dito, halimbawa lang, hypothetical, nagtanong si VP Sara Duterte, Sen Robin, pwede ka bang maging vice? Nakakatakot yung tanong na yan. Siyempre, pag dumating yan,
Alam nga naman, tanggihan ko. Ayun. Ano naman nun, di ba? Napakapangit para tanggihan. Hindi, wala pa sigurong nagmamahal sa Duterte na tatanggi sa ganyang... Basta isa lang ang tanong ko sa kanya. Approve ba yan ni Digong? Yun. Yun. Eh, Yun lang ang paano? tanong. Kung si Opo. Digong sumulat sa'yo mula sa Opo. Hague, sinabi niyo sa 2028, gusto kitang maging vice Tulungan mo president. ang anak ko. Ay, kung kay Ma'am Inday, 100%. Pag si Digong nagsabi, 1,000% yes yun. Ayan. Opo, So, opo. Senate VP Sara Duterte, narinig nyo na po ang sagot. Tapos na eleksyon. Tapos na eleksyon. Dinideklara na natin Finish ngayon pa na. lang. Tapos na.